Walang lalapit sa East Wing. Lalo na't may buhay pa kayong gusto ninyong iligtas. Paulit-ulit ang babalang iyon sa bawat bagong tauhan ng Romano Mansion. Isang mansyon na parang kastilyo sa laki, tagong-tagong likod ng bakal na tarangkahan, at mga kamera na nakasubaybay sa bawat sulok. Pero kahit gaano ito kaganda sa labas, may isa itong lihim na pinakaiwasan ng lahat, ang aso ng amo. Diesel. Isang dambuhalang bulldog na halos kasing bigat ng tao, may kalmot sa mukha at mata na parang hindi tao ang tinitingnan kundi kalaban. 3 taon na siyang nasa mansyon, pero hindi pa rin siya mapalapit ng kahit sinong trainer. 1, kinagat. 2, kinorner sa loob ng shed. 3, nilundag habang naglalakad pa lang sa bakuran. 4, nagresign bago pa makalapit. At ang 5, tumakbo palabas ng gate, bitbit ang sapatos sa isang kamay at takot sa mukha. At si Vincent Romano, ang pinakakilalang crime boss sa lungsod, hindi rin makalapit. Si Diesel ang nag-iisang nilalang na hindi niya kayang kontrolin. Boss, nagpadala na po tayo ng bagong supply ng karne sa East Wing, sabi ni Maria, ang housekeeper, habang tahimik na inaayos ang mga kutsara sa silid kainan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Tumango lang si Vincent, walang imik, habang nakaupo sa mahabang mesa, hawak ang espresso na hindi pa nababawasan. May dumating na bisita ngayon galing Italy. Si Antonio Castellano, dagdag pa ni Jeppe, ang hepe ng seguridad. Hindi tumingin si Vincent. Pero ramdam mong may gumalaw sa hangin nang marinig ang pangalan. Kasama ang apo niyang babae. Doon siya napatingin. Bata. 7 taong gulang, boss. Tahimik. Mukhang mabait. Vincent ibinalik ang tingin sa tasa. Hindi siya sanay sa mga bata. Hindi niya gusto ang ingay, ang mga tanong, ang masyadong malalambot na presensya. Lalo na't hindi ito ligtas na lugar para sa mga inosente. Nang dumating ang itim na sedan sa harap ng mansyon, lumabas si Antonio na may yakap agad kay Vincent. Nagbasyan sila sa Italian, mabilis at may pagkabigat. Nasa likod ng sasakyan, bumaba si Sofia. Maputing bestida, may hawak na medyo lumang teddy bear, at mga matang masyadong matahimik para sa batang kasing edad niya. Ang apo ko, wika ni Antonio, hawak ang balikat ng bata. Pansamantala siyang kasama ko habang naglalakbay ang mga magulang niya. Umaasa akong ayos lang sayo. Tumango si Vincent. Maria, tawag niya. Ikaw na ang bahala sa bata. Lumapit si Maria, may ngiti sa labi. Halika, Hija. May cookie sa kusina. Tahimik na sumama si Sofia, walang tanong, walang kaba. Pero habang naglalakad sa loob ng mansyon, napalingon siya sa may bintana. Sa dulo ng hallway, kita ang bakuran sa East Wing. At sa gitna nito, nakahiga sa arawan, si Diesel. Parang isang estatwa ng panganib. Tumigil si Sofia. Anong aso yon? Naninikip ang dibdib ni Maria. Si Diesel, pero huwag kang lalapit, anak. Delikado yan. Walang nakakalapit sa kanya. Pero hindi sumagot si Sofia. Pinagmasdan lang niya ang aso. Napansin niyang hindi ito gumagalaw. Pero hindi ito tulog. Nakatingin ito sa kanya. At sa ilang segundo ng pagtitigan, para bang may bumalik na alaala sa mata ng hayop. Umangat ang tenga nito. Bahagyang umangat ang ulo. Parang may kinikilala. Parang malungkot siya, bulong ni Sofia. Hindi siya malungkot. Masama siya. Halika na, sabay hilang muli ni Maria. Pero mula sa bintana, alam na ni Sofia ang susunod niyang pupuntahan. Habang abala ang mga matatanda sa pag-uusap sa silid-aralan, si Sofia, matapos magpaalam na ihiraw, ay hindi nagtungo sa banyo. Sa halip, bumalik siya sa hallway. Sa pinto. Sa East Wing. Walang bantay. Bukas ang pinto. Dahan-dahan niyang binuksan iyon. Lumang kahoy, mabigat. Umalinggaw ang ingay. At sa unang hakbang niya sa looban, tumigil ang mundo. Tahimik. Walang ihip ng hangin. Walang ingay. Walang galaw. Si Diesel, nakahiga pa rin pero nabuhay ang mga mata. Nang nakita siya, agad itong tumayo. Tumigas ang katawan. Bumaba ang ulo. Umamba. Mula sa loob ng mansyon, may sumigaw. Sofia! Pero huli na. Nasa loob na siya. Naglakad siya. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal.
Parang alam niya ang ginagawa niya. Alam kong nasasaktan ka, wika niya. Narinig ko yan sa lola ko noon. Ganyan siya kapag sumasakit ang dibdib niya. Hindi galit yon kundi sakit. Napahinto si Diesel. Hindi siya lumundag. Hindi umatungal. Tiningnan lang si Sofia. Ikaw hindi ka masama. Natakot ka lang. Tulad ng lola ko. Naglakad pa siya hanggang makaupo sa harap ng aso. Hinawakan ang teddy bear niya sa kaliwa at iniabot ang kanang palad bukas. Hawak ka lang. Ayos lang. Tumagal ang katahimikan. Sa loob ng mansyon, tumatakbo ang mga paa. Naglalakad ang mga tauhan. May armas na hawak ang ilan. Si Vincent, nasa taas, nakasilip mula sa balkonaheng bakal. At doon, nang walang sinuman ang humihinga, ginawa ni Diesel ang hindi kailanman inaasahan. Lumapit siya. At inilapat ang kanyang ilong sa palad ng bata. Sa mismong sandaling iyon, natigilan ang lahat. Si Maria, napatili. Si Jeppe, hindi makakilos. Si Vincent, parang may pumutok sa loob ng dibdib. Hindi galit. Hindi takot. Isang bagay na matagal nang nilibing. Ang halimaw sa bakuran yumuko sa isang bata. At tumigil ang mundo sa mansyon ng Romano. Nang pumasok si Sofia sa loob ng Romano Mansion, parang huminto ang oras sa paligid niya. Tahimik siyang tumayo sa tabi ng kanyang lolo, si Antonio Castellano, habang ang mga mata niya ay gumagala sa loob ng katedral na malapalasyong tahanan. Mula sa marmol na sahig hanggang sa kisam ng kristal na chandelier, ang lahat ay kumikislap sa sobrang linis at yaman. Pero hindi ito ang kinahanga niya. Hawak pa rin niya ang kanyang lumang teddy bear, gusgusin na ang tenga, medyo kupas na ang balahibo, pero laging naroon, parang aninong bantay sa bawat hakbang ng bata. Ang mga tauhan ng mansyon ay tahimik na nagmasid. Hindi sanay ang mga ito sa mga bata. Lalo na ang ganitong klaseng bata, isang batang hindi umiiyak, hindi nagtatanong, at hindi natatakot. Ang titig ni Sofia ay hindi inosente. Hindi rin matalas. Isa itong titig na tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. Maria, tawag ni Vincent mula sa itaas ng hagdan. Samahan mo ang bata. Kami ni Antonio ay may pag-uusapan. Gaya ng dati, sagot ni Maria habang palapit kay Sofia, ang mga matanda ay may boring na usapan. Lumuhod siya sa harap ng bata. Halika, Hija. May bagong hurno ng biskotso sa kusina. Gusto mo ba ng gatas? Tumango si Sofia, banayad at sumama. Ngunit habang sila ay lumalakad sa kahabaan ng koridor, biglang huminto si Sofia. Napatitig siya sa isang bintanang may kurtinang kalahating bukas. Tumagos ang liwanag ng araw mula sa labas at doon, sa dulo ng paningin niya, nakita niya ito. Isang aso. Hindi basta aso. Isang dambuhalang nilalang na may balikat na mas malapad pa sa upuan ng lolo niya. Nakahiga ito sa gitna ng courtyard, tila nagpapahinga pero hindi tulog. Ang mga mata nito bukas at nakatingin diretsyo sa kanya. Ano yon? Tanong ni Sofia, hindi kinakabahan. Hindi rin nagtataka. Parang kilala na niya ang hayop kahit ngayon pa lang niya ito nakita. Napalingon si Maria. Napatigil din. Si Diesel. Pero hindi tayo pwedeng lumapit sa kanya. Bakit? Hindi siya mabait. Hindi tulad ng ibang aso. Hindi siya galit, bulong ni Sofia. Malungkot siya. Hindi, Hija. Masama talaga siya. Halika na. Iwasan natin ang lugar na yan. Pero ang mga mata ni Sofia ay hindi na muling naalis sa bintana. Hindi niya alam kung bakit, pero may humigop sa kanya palapit sa nilalang na yon. Hindi takot. Hindi rin pagkahumaling. Kundi parang alaala. Sa loob ng kusina, habang si Maria ay abala sa paghahanda ng gatas at biskotso, si Sofia ay tahimik lang na nakaupo, dahan-dahang kinakagat ang biskotso pero hindi talaga kumakain. Ang isip niya ay wala sa harap niya. Mukhang hindi mo gusto ang cookies ko, pabirong sabi ni Maria. Masarap naman po, sagot ng bata. Pero mas gusto ko sanang kausapin yung aso. Tumigil si Maria sa galaw. Napatitig sa bata. Anak, hindi ka pwedeng lumapit sa kanya. Hindi ito kwento ng prinses at lobo. Totoong delikado iyon. Paano mo nalaman? Tanong ni Sofia. Maraming beses na siyang kumagat. Wala pang taong hindi niya tinangkang saktan.
Kahit ang boss namin, hindi siya kinakausap ng aso na yon. Wala siyang sinisino. Siguro kasi walang lumalapit ng hindi natatakot. Lahat ay natatakot, Hija. Dapat lang. Tahimik muli si Sofia. Pinagmasdan ang baso ng gatas. Kumuha ng isa pang kagat ng biskotso. Tulad ng tao, bulong niya. Ang mga hayop kapag laging sinasaktan natututo silang manakit din. Hindi nakaimik si Maria. Kasi totoo ito. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo si Sofia. Pwede po bang umihi? Siyempre. Diyan sa hallway, kanan, pangalawang pinto. Pero huwag kang lalayo, ha? Tumango ang bata, dala pa rin ang teddy bear. Nang makalabas siya ng kusina, hindi siya kumaliwa papunta sa banyo. Sa halip, bumalik siya sa koridor na may bintana. Tumayo muli roon, at sa parehong pwesto, nakita niyang naroon pa rin ang aso. Nakahiga. Pero ngayon, tila nakabangon na ng bahagya. Para bang naghihintay. Tinapik-tapik ni Sofia ang teddy bear niya sa hita. Huminga ng malalim. Mula sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang matandang pinto, ang daan papunta sa East Wing. Wala itong bantay. Hindi siya nagdalawang isip. Lumapit siya. Inabot ang seradura. Malamig ito sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang ikiniling ang bakal. Click! Umangat ang kilay ng aso. Parang narinig nito ang tunog mula sa loob ng bakuran. Inihila ni Sofia ang pinto. Maugong ito sa bigat at sa kalumaan ng bisagra. Umalinggaw ang bawat pulgada ng pagbukas. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, may taong tumawid sa pintong iyon, hindi dahil kailangan nila, hindi dahil may armas sila, kundi dahil may hinahanap silang koneksyon. Tumapak si Sofia sa loob ng bakuran. Tahimik. Hangin lang ang gumalaw. At ang halimaw ay bumangon. Ang unang hakbang ni Sofia papasok sa bakuran ay kasinbanayad ng bulong, pero ang epekto nito'y parang pagsabog sa katahimikan. Narinig agad ni Diesel ang tunog. Ang pinto. Ang yabag ng sapatos ng isang bata sa ibabaw ng lumang bato. Ang huni ng hangin na dumaan sa laylayan ng kanyang damit. Tila nagbago ang hangin mismo. Mula sa kanyang pagkakahiga, bumangon si Diesel. Mabilis. Matalas. Nanigas ang mga kalamnan niya. Nagbago ang posisyon ng kanyang ulo, mababa, nakatutok, handang umatake. Tumindig siya sa lahat ng 4 na paa, at ang kanyang buntot, na dati nakalambitin sa lupa, ay nakataas at tensyonado. Ang kanyang katawan ay isang arko ng purong babala. Ngunit si Sofia ay hindi tumigil. Tahimik niyang tinapakan ang bawat bato sa pathway, parang naglalakad sa gitna ng templo. Bitbit pa rin ang kanyang teddy bear, ang kanyang mga matay diretsyo sa mga mata ng hayop. Isang matinis na ungol ang lumabas sa lalamunan ni Diesel, mababa, puno ng babala. Tila baga, sa kanyang buong buhay, ito na ang pinakamalapit sa tunay na takot na naramdaman niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kung anuman ang maaaring masira sa harap niya. Sa loob ng mansyon, bumalik sa kusina si Maria at nakita ang kawalan. Santa Maria, sigaw niya. Nasaan ang bata? Nagkalat ang biskotso sa lamesa. Walang Sofia. Tumakbo siya palabas. Jep! Wala si Sofia. Agad na nag-activate ang security system. Nag-blink ang mga ilaw. Kumislap ang mga monitor. East Wing, sigaw ni Jeppe. Nabuksan ang pinto. Nakita ng mga kamera ang maliit na figura ni Sofia sa loob ng bakuran, papalapit sa pinakamapanganib na nilalang sa buong ari-arian. Si Vincent, nasa itaas ng hagdan, nakarinig ng kaguluhan. Agad siyang lumabas sa balkonahe. At nang masilip niya ang bakuran, nakita niya ang hindi kapanipaniwala. Ang bata. At ang aso. Magkalapit. At ang alinggaw ng katahimikan ay parang bomba sa kanyang dibdib. Sa ibaba, sa gitna ng bakuran, si Diesel ay lumulundag sa pagitan ng instinct at pagkalito. Isang bahagi ng kanyang utak ay nagsasabing umatake. Iyon ang itinuro sa kanya. Galaw na hindi kilala katumbas equals panganib. Laban. Kagat. Wasak. Ngunit may isa pang tinig. Mas luma. Mas tahimik. Isang alaalang mahirap maipaliwanag. Isang boses. Isang pakiramdam. Isang bagay na hindi niya pa alam kung panaginip o totoong buhay.
At si Sofia, na nakatigil na ngayon sa ilang talampakang layo, ay nagsimulang magsalita. Okay lang. Hindi kita sasaktan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nakiusap. Simple, kalmado, parang binabati lang ang isang kaibigan sa eskinita. Masakit, hindi ba? Ang laging nagagalit sa'yo. Ang laging pinapalayas ka. Ang mga tainga ni Diesel ay umangat ng kaunti. Naiintindihan ko. Ganyan din si Lola noong hindi na siya makalakad. Lagi siyang galit. Pero hindi dahil sa galit talaga siya, kundi dahil masakit na. Hindi lang niya alam kung paano sabihin. Umusad ng isang hakbang si Sofia. Napanganga ang mga tauhang nanonood mula sa mga bintana. Si Maria ay umiiyak na. Si Jeppe ay hawak ang baril pero hindi makagalaw. Hindi mo kailangang sumigaw. Hindi mo kailangang umatake. Hindi ko tatakbuhan. Hindi ako natatakot. At marahang bumaba si Sofia sa lupa. Umupo. Pinagdikit ang mga paa. Itinupi ang damit para hindi madumihan. Inilapag ang teddy bear sa tabi niya. Hinila niya ang hangin. Luminga sa paligid. At muling tiningnan si Diesel, na ngayon ay hindi na umaatungal, pero matigas pa rin ang katawan. Minsan, nagkukwento ako kay Lola, bulong niya. Sabi niya, kapag hindi mo na alam kung paano magmahal, dapat mo lang maalala ang kwento ng mga bayani. Kasi kahit sila, minsan, natatakot din pero may mga taong nagpapakita sa kanila kung paano maging mabuti muli. At doon, sa gitna ng tensyon, marahang inabot ni Sofia ang kanyang kamay. Walang pilit. Walang pag-aalinlangan. Isang paanyaya lang. Palad na bukas. Dala ring hindi kumikilos. Isang uri ng katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi. Ito'y katahimikang puno ng paghihintay. Puno ng tanong. Puno ng posibilidad. At si Diesel, ang halimaw, ang asong walang sinumang makapigil, ang nilalang na kinatatakutan sa buong lungsod, ay gumalaw. Isang hakbang. Mabagal. Tila baga sinasalubong ang sariling alaala. Isang hakbang pa. Tumutunog ang mga kuko sa batong pathway. Pagkatapos ng ilang segundo na tila isang siglo, huminto siya sa harap ng kamay ng bata. Umusog ng kaunti. Inamoy. At sa isang iglap, parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang amoy ng gatas. Ang boses ng bata. Ang narinig na tawa. Isang bagay na matagal nang nawala. At si Diesel, ang asong walang sinumang pinaniwala ang kayang mapalapit, ay dahan-dahang inilapat ang kanyang basang ilong sa palad ni Sofia. Isang saglit lang iyon. Isang dampi lang. Pero sapat na upang pabagsakin ang lahat ng paniniwala ng mga taong nanonood. Sa taas, si Vincent ay parang tinamaan ng kidlat. Hindi makagalaw. Hindi makapaniwala. Sa loob ng kanyang dibdib may gumalaw. Isang alaala. Isang pangungulila. Isang bagay na hindi na niya pinapansin sa loob ng maraming taon. At sa ibaba, si Sofia ay mumiti. Kilala kita, bulong niya. Hindi kita nakalimutan. Baka hindi mo rin ako nakalimutan. Sa bakuran na yon, sa gitna ng katahimikan, isang halimaw ang natutong kumalma. Isang bata ang natutong magtiwala. At isang mundo ang tila napigilang umikot para lang bigyang daan ang sandaling iyon. Ang mga mata ni Diesel ay bahagyang pumikit. At para sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang handang umatake. Mukha siyang payapa. Pero hindi ito himala. Isa itong alaala. Sa gitna ng marmol na bakuran, sa ilalim ng araw na unti-unting lumalambot sa dapit hapon, nakaupo ang isang batang babae at ang halimaw na dati kinatatakutan ng lahat. Tahimik si Sofia, hindi dahil walang masabi, kundi dahil alam niyang minsan, ang katahimikan ay mas mabisang panimula kaysa salita. Katabi niya si Diesel, na ngayon ay nakahiga na sa tabi niya, ang katawan ay hindi na handang umatake, kundi payapang nakalatag sa malamig na bato. Gusto mo ba ng kwento? Tanong ni Sofia habang hinahaplos ang balahibo sa batok ng aso. Hindi siya inaasahan na sumagot ito, pero tumango si Diesel, bahagyang gumalaw ang buntot, sapat upang malaman niyang nakikinig ito. Kwento ito ng isang aso na hindi talaga masama, kahit yan ang sabi ng lahat. Sa taas ng mansyon, si Vincent ay nakatayo pa rin sa balkonahe, hindi gumagalaw. Ang mga mata niya ay nakatuon sa dalawang nilalang sa ibaba. Parang pinanood niyang bumagsak ang isang kaharian,
ang kahariang binuo niya sa takot, sa harap ng isang 7 taong gulang na bata. Sa kwentong ito, patuloy ni Sofia, ang aso ay lumaki sa isang lugar na madilim. Maraming ingay, maraming sigawan. Laging may sakit. Laging may sugat. Pero may isang batang babae na laging bumibisita sa kanya. Palihim lang. Dala-dala niya ay biskwit at isang lumang kumot. Hindi siya takot. Dahan-dahan, ang mga mata ni Diesel ay kumurap. Bumalik sa kanya ang amoy ng kalawang. Ang amoy ng putik. Ang malamig na sahig. Ang tunog ng mga kadena. Ang sutsot ng latigo. Ang pumutok na ilaw ng mga sulo. Mga alingaw ng hiyawan habang sinasanay siyang umatake. At sa gitna ng lahat ng iyon isang tinig. Maliit. Mahina. Pero totoo. Ay hindi ka masama, bulong ng batang boses sa nakaraan. Sa kanyang alaala, isa siyang tuta. Sugatan, gutom, nanginginig. At ang batang iyon, hindi niya maalala ang mukha, pero naaalala niya ang kamay. Maliit. Mainit. Walang takot. Isang kamay na minsang ipinatong sa kanyang noo, habang inaawitan siya ng isang salitang hindi niya maintindihan, pero naalala ng puso niya. Ngayon, sa harap niya, si Sofia ay may parehong kamay. Parehong boses. Parehong tibok. Alam mo, bulong ni Sofia, yung batang yon, sabi niya kahit gaano kabangis ang mundo, may mga hayop na ayaw lang masaktan ulit. Kaya umaatake sila. Para mauna. Dumapo ang hangin sa balikat niya, at si Diesel ay marahang dumantay ang ulo sa kanyang tuhod. Sa likod ng mga bintana, unti-unting nagsilabasan ang mga kasambahay, mga tauhan, mga hardinero. Walang nagsalita. Lahat tahimik na pinanood ang hindi nila kailanman inakalang makikita nila. Ang hayop na minsang kinailangang paliparin ng tranquilizer, ay ngayon tahimik na nakahimlay sa kandungan ng isang bata, parang kuting. Wala na ang lola ko, sabi ni Sofia, habang tinatapik-tapik ang tagiliran ni Diesel. Namatay siya ilang buwan bago ko dumating dito. Pero noong huli naming gabi, hawak ko ang kamay niya. At sabi niya, huwag mong kalimutang magpakabait kahit ang mundo ay hindi mabait pabalik. Bumuntong hininga si Diesel. Parang nauunawaan ang bawat salita. Lumapit ng kaunti si Maria, hindi pa rin makapaniwala. Nakita niya ang buntot ni Diesel na bahagyang kumakampay, parang inaamin na tinatanggap niya ang bagong realidad. Doon sa taas, si Vincent ay parang binibigyang parusa ng sarili niyang konsensya. Hindi niya maalala kung kailan huling naging ganito katahimik ang courtyard. Hindi niya maalala kung kailan huling may ganitong eksena sa kanyang buhay, isang eksenang walang dugo, walang sigawan, walang takutan. Bigla siyang dinala ng isip pabalik sa nakaraan. Sa kanyang anak. Sa huling beses na tumawa siya dahil lang sa kwento. Sa gabing kumakain sila ng pasta habang nagpapalipad ng kwento tungkol sa mga dragon at prinsesa. Naalala niya ang tinig ng anak niyang babae. Hindi na niya maalala ang mismong kwento pero naalala niya ang saya. Ang init. Naalala niya ang gabi ng aksidente. Ang balitang halos pinunit ang puso niya. Ang katahimikan pagkatapos. Ang mga taon ng pagtangging alalahanin. At ngayon, sa ibaba, isang batang babae na hindi niya kilala ang muling bumasag sa katahimikan. Hindi sa sigaw kundi sa mahinang tinig. Sa kwento. Sa kabaitan. Naramdaman niyang may kumilos sa dibdib niya, hindi galit. Hindi utos. Isang bagay na halos hindi niya makilala, pangungulila. Sa ibaba, patuloy si Sofia. Ang aso sa kwento ko nagsimulang magtiwala ulit. Hindi agad. Unti-unti. 1, 2, 3 kwento kada araw. Hanggang isang araw, hindi na siya nag-aabang ng pagkain. Umaabang na siya ng tinig. Napapikit si Diesel. Isang tunog na parang buntong hininga ng kaluluwa ang lumabas sa kanyang dibdib. At sa kanyang isipan, parang nagbalik ang imahe ng lumang cage, ang batang babae na minsang pinaupo sa tabi niya, ang mga patak ng dugo sa semento, at ang maliit na kamay na hinaplos ang kanyang tenga habang bulong ang isang awit sa wikang banyaga. Hindi na niya maalala kung ano ang kanta. Pero alam niya ang pakiramdam. Mainit. Taimtim. Buhay. Diesel, bulong ni Sofia. Ikaw ang aso sa kwento. Tila umindak ang hangin. Tumayo si Diesel, banayad, parang pilit inaalala ang galaw ng isang hayop na hindi kailangang umatake.
Inikot niya ang katawan, at marahang humiga sa tabi ni Sofia, ngayon ay mas malapit, parang iniingatan siya. Ang kanyang buntot ay gumalaw muli. At si Sofia, tahimik lang, pero sa loob ng kanyang mga mata, nagniningning ang pag-asa na tila matagal nang nawala sa lugar na iyon. Sa taas, si Vincent ay hindi na makapigil. Bumaba siya. Tahimik ang kanyang mga hakbang, pero mabilis. Wala ni isang tauhan ang humarang sa kanya. Pagdating niya sa gilid ng courtyard, hindi pa rin niya agad nilapitan ang dalawa. Pinanood lang niya. Si Diesel, nang maramdaman ang presensya niya, ay tumingin. Walang galit. Walang takot. Isang tingin lang, sapat na upang aminin ang bago niyang papel. Hindi siya gwardiya ng mansyon. Siya ay bantay ng batang ito. Hindi si Vincent ang pinoprotektahan niya. Si Sofia. At doon, habang ang araw ay tuluyang lumulubog at nagbabago ang kulay ng langit sa likod ng malalaking pader ng Romano Estate, isang bagay ang tuluyang bumigay sa loob ng puso ng halimaw. Ang yelong nakapalibot sa puso ng aso at ng lalaking may-ari sa kanya ay nagsimulang matunaw. Hindi nakikilala ni Diesel si Sofia. Inaalala niya ang isang matagal nang kilala. Hindi niya ito nakalimutan. Minsang sinabi ng isang matandang guro kay Vincent Romano, ang sugat na hindi mo nakikita ang siyang pinakamatagal maghilom. Hindi niya iyon pinaniwalaan noon. Pero habang pinapanood niya ngayon ang isang bulldog na dating pinakakatakutan sa buong lungsod ay mahinahong sumusunod sa isang batang babae, para bang may ibang tinig ang biglang bumalik. Tinig ng mga lumang aral nang nakaraan niyang binaliwala sa pagbuo ng kanyang imperyo. Si Diesel ay hindi na ang halimaw ng East Wing. Ngayon ay isa na siyang anino ng isang hayop na dati nang nasaktan ng sobra-sobra, ngunit natututo muling huminga. At si Sofia ay hindi lang basta bata. May dala siyang bigat na hindi pangkaraniwan. Sa gabing iyon, matapos ang di makalimutang tagpo sa bakuran, hindi agad nag-alisan ang mga tauhan. Tahimik silang nagtipon sa paligid ng kitchen, bulungan, tahimik na nagtatanong sa isa't isa kung totoo ba ang kanilang nakita. Si Maria ay umuupo, hawak ang rosaryo, pabulong na nagdarasal habang nanginginig ang kamay. Hija may kapangyarihan ang batang yon. Sa study room, si Vincent at Antonio ay muling nagharap. Pero hindi para sa negosyong dati nilang pinag-uusapan. Sa pagkakataong ito, si Vincent ay tahimik. Hindi boss. Hindi hari ng lungsod. Isa lang siyang lalaking gustong unawain kung anong nangyayari sa mundo niyang akala niya ay kontrolado niya. Antonio, panimula ni Vincent, habang pinupunasan ang baso ng alak na hindi niya iniinom. Ang apo mo ni. Tumango si Antonio, parang matagal nang inaasahan ang tanong. May kakaiba nga sa kanya. Palagi na siyang ganyan. Hindi siya natakot. Hindi siya nagdalawang isip. Ang halimaw kong aso, sumuko sa kanya parang kilala niya ito. Tumahimik si Antonio. Tumayo siya, lumapit sa malaking bintana, at tumingin sa dilim ng labas. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mamatay ang mga magulang ni Sofia, simula niya. Barilan sa daan. Tinutugis ang ama niya. Nasa kotse rin si Sofia. Dapat wala na siya. Nanlamig si Vincent. Nabuhay siya. Walang galos. Walang bali. Pero huminga ng malalim si Antonio. Ang mga sugat niya hindi sa katawan. Nakatitig lang siya palagi sa bintana. Hindi umiiyak. Hindi rin nagtatanong. Parang may inaantay. At doon, sa gitna ng mga salitang iyon, naramdaman ni Vincent ang bigat sa loob ng kanyang dibdib. Parang nagkita ang dalawang anino, ang batang nawala ng pamilya, at ang asong inagawan ng tiwala. Habang tahimik ang gabi sa labas, sa loob ng silid ni Sofia, nakahiga ang bata sa kama habang si Diesel ay nakabantay sa paanan. Hindi siya umaalis. Hindi rin natutulog. Gising ang kanyang mga mata pero hindi alerto, kalmado, mahinahon. Biglang gumapang sa kanyang alaala ang isang ingay. Ping! Ang tunog ng kadena. Blaam! Ang sigaw ng mga tao sa paligid ng arena. At siya, sa gitna ng ring, duguan, sugatan, at galit. Pero bago siya itapon sa laban, palaging may dumadaan sa gilid ng hawla. Isang batang babae. Tahimik. May dalang basang tela at ilang tira-tirang tinapay. Hindi ka masama, sabi nito noon. Ginawa ka lang nilang ganyan. Tumatak iyon sa kanya. Hindi niya maintindihan ang buong wika, pero ramdam niya ang diwa.
Gabi-gabi, habang ang sugat niya'y dumudugo at ang katawan niya'y nilalagnat sa galos, ang batang iyon ang nagpapakain sa kanya. Hindi siya lumalapit pero andun lang. Palaging andun. Isang araw, biglang nawala ang bata. Saka dumating ang pinakamasahol na yugto, ang tunay na mga laban. Mga kagatang hanggang mamatay. Mga taong tumaya sa kanyang galit. At siya, nawalan ng dahilan para magtiwala muli. Hanggang ngayon. Hanggang kay Sofia. Sa kanyang amoy. Sa kanyang tinig. Sa bawat haplos ng kanyang kamay, parang muling bumalik ang bahagyang amoy ng dati, ng basa, ng tinapay, ng ligtas. Nagmamadaling lumakad si Vincent palabas ng silid. Hindi na siya mapakali. Tumungo siya sa kanyang opisina at hinanap ang lumang phonebook, isa sa kakaunting bagay na hindi digital sa kanyang opisina. Tinawagan niya ang isang lumang contact. Marco Torino, sagot ng kalagitnaang edad na tinig sa kabilang linya. Marco, si Vincent ito. Kailangan ko ng impormasyon. Tungkol sa aso na dinala mo sa akin 3 taon na ang nakalipas. Sandaling katahimikan. Diesel. Saan mo siya nakuha noon? Nakumpiska siya mula sa isang raid. Fighting ring sa South. Brutal ang lugar, Vincent. Isang himalangang nabuhay yang hayop na yan. Anong alam mo sa nakaraan niya? Ang sabi ng mga pulis, siya raw ang top fighter. Pero may kakaiba. Hindi siya agresibo sa lahat. Sa totoo lang, ginagamit siya ng mga handler nila para sa exhibition lang, yung tipong show of force. Pero kapag pinapasok sa totoong laban, umuubos ng kalaban. Delikado raw. Humigpit ang hawak ni Vincent sa telepono. May binanggit bang tao? Bata. Napahinto si Marco. Bakit? Sumagot ka lang. May kwento ang isang handler. Meron daw batang babae na palaging kasama ng aso. Sabi nila, yun lang ang taong hindi sinusubukan kagatin ni Diesel. Ginagamit siya para pakalmahin ang hayop bago ang laban. Tumigil ang mundo ni Vincent. Alam mo ba ang pangalan ng bata? Tanong niya, paus. Hindi. Pero sandali eh. May kaluskos sa linya. Parang nagbubuklat ng papel si Marco. May binigay sa aking report noon. Hindi ko na sana binasa, pero teka. Muling katahimikan. Pagkatapos ng halos 30 segundo, isang bulong. Ay, eto. Nakalagay dito. Female child, name, Sofia Cast. At doon, bumitaw ang kamay ni Vincent sa hawak niyang telepono. Nahulog ito sa mesa. Hindi niya narinig ang natitirang bahagi ng pangalan. Hindi niya kailangang marinig. Alam na niya. Ang batang si Sofia, ang apo ni Antonio, ang batang muntik nang mamatay sa isang ambush, ang batang hindi natakot sa kanyang aso, ay siya ring batang minsang naging tanging ilaw sa madilim na mundo ni Diesel. At ngayon nagkita silang muli. Hindi ito coincidence. Hindi ito tsamba. Ito ay isang pagbabalik. At sa kanyang isipan, bumalik ang sinabi ng matandang guro. Ang sugat na hindi mo nakikita ang siyang pinakamatagal maghilom. Ngayon, alam na ni Vincent kung anong uri ng sugat ang bitbit ng hayop na yon. At higit sa lahat, alam na rin niya kung sino ang nagsimulang magpagaling nito. At nang marinig niya ang pangalan ng batang nag-alaga sa aso sa loob ng mga rinha, binitawan ni Vincent ang telepono. Sa loob ng opisina ni Vincent, ang katahimikan ay mabigat. Parang usok ng lumang baril na nunuot, mahirap alisin. Ang telepono ay nasa sahig, basag ang katahimikang bumalot sa silid. Hindi siya kumilos agad. Tumitig lang sa kawalan habang unti-unting bumabalik sa kanya ang bigat ng narinig. Sofia. Diesel. Parehong pangalan. Parehong kwento. Parehong sugat. Ilang minuto ang lumipas bago niya hinubad ang kanyang relo at inilapag sa mesa. Hindi dahil kailangan kundi dahil pakiramdam niya kahit ang oras ay nagmamadali ngayon. Lumabas siya ng opisina, walang imik. Sa koridor, nadaanan niya si Maria. Boss, ayos lang po kayo? Hindi siya sumagot. Diretso siyang nagtungo sa silid ni Antonio. Kumatok. Isang beses lang. Binuksan ito ni Antonio mismo. Vincent, may kailangan tayong pag-usapan, malamig ngunit mabigat ang kanyang tinig. Pumasok siya, naupo. Si Antonio ay naupo rin, walang tanong, tila alam na kung anong klaseng gabi ito. 3 taon na ang nakalipas, simula ni Vincent.
Nang dalhin sa akin si Diesel, ang sabi nila dating alaga ng fighting ring. Undefeated. Malupit. Pero may detalye akong binaliwala. Nakita ni Antonio ang panginginig ng kamay ni Vincent habang kinukuha ang baso ng tubig. Hindi alak, hindi kape, tubig. Isang tahimik na senyales ng panloob na lindol. Ayon sa kontak ko, pagpapatuloy ni Vincent, may batang babae daw na ginagamit upang pakalmahin ang aso. Siya lang ang kaya nitong lapitan. Siya lang ang hindi kinagagalitan. Wala raw takot ang aso sa arena, pero sa batang yon parang tuta. Hindi umimik si Antonio. Ang pangalan ng batang yon, bulong ni Vincent, ay Sofia. Ang ngiti ni Antonio ay hindi ng gulat, kundi ng pagsuko. Alam mo na, hindi ba? Hindi sigurado. Pero palagi kong iniisip bakit ganon siya kung umasta sa paligid ng hayop na yon. Hindi gaya ng ibang bata. Walang takot. Walang alinlangan. Parang may inaasahang tugon. Tumayo si Vincent. Lumapit sa bintana. Diesel ay hindi halimaw. Ganoon siya pinalaki. Ganoon siya ginamit. Lumapit si Antonio, marahang naglakad. Ganon din si Sofia, anya. Hindi siya dapat naging saksi sa ganoong klaseng mundo. Pero nandun siya. At kahit bata pa, minahal niya ang hayop na yon. Hindi dahil cute. Hindi dahil masaya. Kundi dahil pareho silang ginamit ng mundong marahas. Sa kwartong iyon, dalawang matandang lalaki ang nakatayo sa gitna ng isang katotohanang hindi na maitatanggi. Na minsan, ang pinakamatitibay na ugnayan ay hindi bunga ng kasunduan, kundi ng pagkawasak. Sa silid ni Sofia, hindi siya agad nakatulog. Pinagmamasdan lang niya si Diesel na nakahiga sa may bintana. Ang kanyang mata ay nakadilat pa, pero hindi alerto. Gising, ngunit tahimik. Naalala mo ba ako? Mahinang tanong ni Sofia, halos parang kinakausap lang ang hangin. Hindi sumagot si Diesel. Pero kumilos ang tainga niya. Parang tugon. May panaginip ako minsan. Laging madilim. May kulungan. May sigaw. May dugo. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may aso. Malaki. Sugatan. Pero hindi ako tinatakot. Tinitignan lang ako, parang sinasabi. Nandito pa ako. Tumulo ang luha sa mata ng bata, pero hindi niya ito pinunasan. Matagal na akong nagtatanong kung sino ka. Ngayon, parang alam ko na. Tumayo siya. Lumapit kay Diesel at umupo sa tabi nito. Pasensya ka na kung iniwan kita. Hindi ko sinasadya. Hinila lang nila ako. Dinala sa ibang bahay. Sabi nila, ligtas na ako. Pero hindi ko alam kung ligtas ka rin. Ang buntot ni Diesel ay kumampay, dahan-dahan. Isang sagot. Isang pagtanggap. Pero nandito ka pa. Buhay. Malakas. At naalala mo ako kahit ako, halos hindi ko na maalala ang sarili ko noon. Ang kanang kamay ni Sofia ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Diesel, sa bahagi kung saan may malalim na peklat. Hindi siya napatigil. Hindi siya natakot. Hinaplos niya iyon parang tanda, hindi kasalanan. Pareho tayong may sugat, bulong niya. Pero siguro, kung magkasama tayo ulit hindi na ganon kasakit. At doon, sa gitna ng dilim ng gabi, sa katahimikan ng silid, dalawang kaluluwang giniba ng mundo ay tahimik na muling nagsimulang buin ang isa't isa. Kinabukasan, sa courtyard, si Vincent ay nakatayo, pinagmamasdan ang dalawa mula sa malayo. Sa unang pagkakataon, hindi bilang amo, hindi bilang hari ng bahay. Bilang isang saksi. Habang si Sofia ay naglalakad sa damuhan, si Diesel ay tahimik na sumusunod sa tabi niya. Walang tali. Walang utos. Isang bantay. Isang kaibigan. Dumating si Antonio at tumabi kay Vincent. Ang pinakamatitibay na bagay, ani Antonio, ay yung sinubukan ng sirain, pero buhay pa rin. Hindi tumugon si Vincent. Pero sa kanyang mukha, may pagbabagong hindi matatawaran, hindi ng panahon, hindi ng kayamanan, hindi ng dahas. Isang lalaking minsang naniwala na ang mundo ay maaaring kontrolin, ngayon ay nakakita ng katotohanang hindi niya mapigil. Isang asong ginawang sandata. Isang batang ginawang saksi. At ngayon, magkasama muli. Hindi sila himala. Hindi sila alamat. Hindi sila halimaw. Magkaibang nilalang lang sila na matagal nang hinahanap ang isa't isa para maalala kung sino talaga sila.
Sa pagsikat ng araw sa Romano Mansion, may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong ari-arian. Hindi ito tulad ng normal na umaga na may kaluskos ng mga sapatos ng mga tauhan, tunog ng mga kagamitang nililinis, at pagbati ng mga hardinero sa isa't isa. Ngayon, ang lahat ay tahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtataka. Sa East Wing, kung saan walang sinuman ang basta-basta lumalapit, si Diesel ay nakahiga, nakapwesto sa tapat mismo ng pintuan ng silid ni Sofia. Ang kanyang katawan ay alerto ngunit hindi tensyonado. Ang kanyang mga mata, nakatingin sa pinto, parang nag-aabang sa isang mahalagang pagdating. Nagdaan si Jeppe, dahan-dahang sumilip mula sa kanto. Hindi pa ba siya umaalis dyan, bulong niya kay Maria. Magdamag na siyang nariyan, sagot ni Maria. Parang tanod. Hindi ko alam kung natutuwa ako o mas lalo akong kinakabahan. Si Vincent, sa kabilang dulo ng pasilyo, tahimik na pinagmamasdan ang tanawin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tasa ng kape, malamig na hindi dahil sa nakalimutan, kundi dahil ayaw niyang umalis sa pwesto niya. Ayaw niyang mawalan ng kahit isang segundo ng eksenang ito. Dumaan ang ilang minuto. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Si Sofia ay lumabas, hawak ang teddy bear, nakasuot ng bagong damit. At nang makita siya ni Diesel, agad itong tumayo, hindi pa bigla, hindi marahas, parang sundalong muling nakita ang prinsesa. Good morning, bulong ni Sofia habang hinaplos ang ulo ni Diesel. Umindak ang buntot ng aso, mabilis, tuloy-tuloy. Habang naglalakad ang dalawa sa hallway, dahan-dahang umuurong ang mga kasambahay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Sa unang pagkakataon, hindi na si Diesel ang sentro ng pangamba, kundi simbolo ng proteksyon. Teka lang, usa ni Jeppe. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop yan ngayon. Pero hindi na siya yung hayop na alam ko. Sa ibaba, sa dining hall, naghihintay si Vincent. Sa kanyang harap ay 2 tasa ng mainit na tsokolate at ilang pirasong biskotso. Pagdating ni Sofia, tahimik lang siya. Gusto mo bang maupo? Tanong ni Vincent, walang pilit, walang tono ng utos. Tumango si Sofia. Umupo. Si Diesel ay umikot sa paligid ng mesa at naupo sa tabi ng upuan ni Sofia, tahimik, parang bantay. Saglit silang hindi nagsalita. Hanggang sa si Vincent ang bumasag ng katahimikan. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, kaya diretsyo na lang ako. Salamat. Tumingin si Sofia sa kanya, hindi nagulat, pero halatang naghintay ng higit pa. Dahil sa'yo, patuloy ni Vincent, nakita ko ang isang bagay na hindi ko akalaing makikita ko pa. Anong bagay po yon? Tanong ng bata. Pagbabago. Tahimik na tumango si Sofia. Inabot ang baso ng tsokolate. Uminom. Alam mo ba kung gaano siya naging delikado noon? Tanong ni Vincent, turo kay Diesel. Pero hindi siya delikado sa akin. Bakit ka sigurado? Kagat ni Sofia ang labi niya bago sumagot. Kasi kilala ko siya. Hindi lang ngayon. Noon pa. Napatingin si Vincent kay Diesel na ngayon ay nakatingin sa kanya. Walang galit pero may pakahulugan. Parang sinasabing, alam ko na alam mo na. Bakit mo siya pinuntahan ng walang takot? Tanong ni Vincent. Dahil minsan, kailangan mong ipaalala sa isang nilalang na hindi siya masama. Kahit buong mundo ang nagsasabing siya nga yon. Napatitig si Vincent sa kanya. Ang mga mata ng bata ay hindi dramatiko, hindi nagmamakaawa. Seryoso. Buo. May bigat ng isang taong hindi dapat dala ng isang bata. Paano mo nalaman yon? Dahil sinabi rin yan sa akin dati. Nung ako ang natatakot. Huminga ng malalim si Vincent. Inabot ang tasa ng kape, ngayon ay hindi na malamig. Hindi dahil sa init ng inumin, kundi sa init ng presensya sa harap niya. Gusto mo bang bumalik bukas? Tanong niya. Ngumiti si Sofia. Pwede ba yon? Kung sa akin lang. Pero tanungin mo si Diesel. Nilingon ni Sofia ang aso. Gusto mo ba akong makasama bukas? Tumahol si Diesel. Isang beses lang. Malinaw. May tono ng pagpayad. Nagkatawan-tawa si Vincent. Isang tunay na tawa, hindi peke, hindi pilit. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Alam mo, minsan akala ko ang katapatan ay nabibili. Hindi po, sagot ni Sofia. Ang katapatan, pinipili. At binabalik kung binigay mo rin. Tahimik na naglakad si Diesel papunta sa paanan ni Vincent, at sa kauna-unahang pagkakataon,
dahan-dahan niyang inilapat ang ulo niya sa paanan ng lalaking minsang kinatakutan niya. Napatigil si Vincent. Parang isang seremonyang hindi niya inaasahang mararanasan. Hindi ko na siya kailangan bantayan, sabi ni Sofia. Kailangan lang niya maalala kung para saan siya dapat maging mabait ulit. Lumapit si Maria, nagulat sa nakita. Boss, anong gagawin natin ngayon? Tumayo si Vincent. Wala. Walang lalabas na kwento. Walang lalabas na chismis. Walang makakarinig sa labas ng mansyon kung ano nang nangyari dito. Pero, boss, sabihin sa mga tao, ang sinumang magsalita, lalabas din ng bahay na to, habang buhay. Tahimik si Maria. Tumango. Pero sa loob niya, alam niyang hindi ito galit. Protection ito. Para sa bata. Para sa aso. At siguro para rin sa bagong pusong tumitibok sa loob ng matandang katawan ni Vincent Romano. Pagbalik sa silid, si Diesel ay tahimik na naupo sa tabi ni Sofia habang ito ay nagdodrawing. Wala nang kahol. Wala nang yabang. Isa na lang siyang bantay. Sa papel, idinrawing ni Sofia ang tatlong figura. Isang bata. Isang aso. At isang lalaki na may hawak na tasa ng kape. Mahalaga sila sa isa't isa, bulong niya habang ginuguhitan ng kulay ang bawat isa. Kahit hindi nila agad napansin. Sa labas ng bintana, sumisilip ang araw. Mainit. Maliwanag. Parang sinasabi na ang bagong araw ay hindi takot sa kahapon. At si Vincent, habang pinagmamasdan ang dalawa mula sa labas ng silid, ay alam na. Ang aso ay hindi sumusunod dahil sa takot. Sumusunod siya dahil sa pagmamahal. At alam ni Vincent mas delikado yon kaysa sa kahit anong kalaban. Mula sa araw ng muling pagkikita, si Diesel ay hindi na muling bumalik sa dati niyang anyo. Hindi na siya ang aso na kailangang iwasan. Hindi na siya ang aninong gumagala sa East Wing na may mga matang lumalamon ng tapang. Ngayon, siya ay tahimik, laging nasa tabi ni Sofia, para bang ang bawat hakbang ng bata ay sinasalamin ng kilos niya. Kung saan siya pupunta, susunod siya. Kung siya'y upo, si Diesel ay mahihiga. At kung siya'y tatawa, para bang ang buntot ni Diesel ay otomatikong gumagalaw, sumasabay sa ritmo ng kasiyahang bihira sa mansyong iyon. Para siyang bantay na hindi mo kailanman hiningi, pero alam mong palagi mong kailangan, bulong ni Maria kay Jeppe, habang pinagmamasdan nila ang dalawa mula sa bintana. Ayoko man aminin, sagot ni Jeppe, pero mas kampante akong siya ang nasa paligid kaysa yung mga tauhan natin na may hawak na baril. Sa study room, si Vincent ay tahimik na nakaupo, tinititigan ang isang lumang litrato, ang anak niyang babae, nakangiti, may hawak na maliit na alagang tuta sa isang summer trip na halos hindi na niya maalala. Ngayon, habang pinagmamasdan niya si Sofia mula sa salamin, nararamdaman niyang bumabalik ang isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang nilamon ng lamig. Hindi niya anak si Sofia. Pero may paraan ang mga alaala para tumira sa mga taong hindi natin inaasahan. At si Diesel hindi na alaga. Isa na siyang saksi. Isa na siyang anino ng nakaraan at bantay ng kinabukasan. Boss, sabi ni Jeppe habang pumasok. May naririnig kaming usap-usapan sa labas. May ilang pamilya na raw ang nagtatanong kung bakit hindi na daw nakakalabas si Diesel. May mga tanong. Marami ang hindi makapaniwala. Hindi sila dapat makaalam, sagot ni Vincent diretsyo. At kung may makaalam, may mawawala. Alam ko. Pero boss, may iba. May mga mukhang gustong samantalahin ang sitwasyon. Ang tingin nila, lumambot ka. Mahina. Tumayo si Vincent. Hindi galit. Hindi rin natatakot. Pero ramdam mo ang bigat ng kanyang presensya. Magpadala ng mensahe. Anong klaseng mensahe? Tahimik. Malinaw. Walang pangalan. Pero sapat para maalala nila na ang aso ko ay hindi ordinaryo at ang batang yon hindi nila kailanman pwedeng lapitan. Intindihin ko, boss. At habang umaalis si Jeppe, tumingin si Vincent sa salamin. Si Sofia ay nakaupo sa damuhan, nagdodrawing. Si Diesel ay nakahiga sa tabi niya, nakabantay. Lumabas si Vincent. Tahimik siyang lumapit. Hindi napansin agad ni Sofia. Pero si Diesel, tumingin agad. Hindi siya umungol, hindi kumilos. Pero tumindig. Marahang tumayo at pumwesto sa pagitan ni Sofia at ni Vincent. Isang senyales. Hindi galit.
Babala. Tumigil si Vincent. Diesel, sabi niya. Tumagilid ang ulo ng aso. Hindi ako kalaban. Saglit na katahimikan. Saka muling tumabi si Diesel kay Sofia. Naupo. Nagbantay. Tumindala si Sofia. Ayos lang po siya. Basta alam niyang hindi mo ako sasaktan. Lumapit si Vincent. Naupo sa tabi ng bata. Anong ginagawa mo? Drawing. Pwede ko bang makita? Ipinakita ni Sofia ang papel. 3 figura. Siya, si Diesel, at si Vincent magkakatabi. Sa likod, isang bahay. Sa paligid, araw, puno, at mga ulap. Bakit ako kasama dyan? Family picture, sagot ng bata. Pero hindi sa dugo. Sa puso. Hindi agad nakasagot si Vincent. Inabot niya ang papel. Pinagmasdan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang parang bata ulit siya. Hindi hari. Hindi kriminal. Isa lang siyang tao na may tinanggap na lugar sa mundo ng isang bata. Salamat, Anya, halos pabulong. Bakit po kayo umiiyak? Hindi niya napansin na tumulo na pala ang luha niya. Huwag mong intindihin, Anya. Minsan kasi kahit ang matitigas, may pusong lumalambot. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig nila ang yabag ni Jeppe, mabilis, parang may dalang balita. Boss! Tumayo si Vincent, agad sinalubong si Jeppe. May balita galing sa labas. Isang grupo. Galing sa lumang alyansa. May mga plano. Narinig naming may target daw. At sa mga usapan nila parang hindi ikaw ang tinutukoy. Napatingin si Vincent kay Sofia. Sigurado ka? May nakarinig. Sinabi nilang ang bata. Tumigas ang mukha ni Vincent. Ihanda ang perimeter. Palitan ang ruta ng security. Ay doble ang bantay sa gabi. Ano ang sasabihin natin sa bata? Wala. Huwag siyang bigyan ng dahilan para matakot. Ngunit bago sila makaalis, lumapit si Diesel sa harap ni Vincent. Tumayo siya. Mata sa mata. At dahan-dahang tumahol. Isang beses. At sa pagitan ng kalmadong katahimikan, si Vincent ay nakaramdam ng bagay na hindi niya pa kailanman naramdaman noon, tiwala sa isang hayop. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa malinaw na mensahe. Walang makakalapit kay Sofia. Kinagabihan, habang si Sofia ay natutulog na, si Diesel ay nakapwesto sa tapat ng pinto. Nakaupo. Mata ay alerto. Ang bawat tunog, bawat kaluskos ay agad niyang nasasala. Sa loob ng silid, sa mesa, ay nakalagay ang drawing niya, siya, si Diesel, at si Vincent. 3 nilalang na hindi pinili ng tadhana na magsama, pero pinilit ng puso na magkabuo. Sa labas, sa dilim ng lungsod, may mga usapan. May mga plano. May mga pangalan na lumilitaw sa mga listahan. At sa isa sa mga listahang iyon, may bagong pangalan na isinulat. Sofia Castellano. Mali ang pangalan. Mali ang intensyon. Mali ang inaakala nilang kayang gawin ng Romano Mansion ngayon. Dahil, totoo, nagbago na si Diesel. Hindi na siya ang hayop na dating walang kontrol. Ngayon, alam niya na kung para saan siya ginawa. At kung sino ang dapat niyang protektahan. Ang lungsod ay hindi natutulog. At may isang taong, sa maling oras, isinulat ang pangalan ng bata sa maling listahan. Si Diesel ay muling mapapaalala kung ano talaga ang pagkakagawa sa kanya. At ngayon may dahilan na siya para lumaban. Kung gusto mong malaman kung ano ang mangyayari kapag may nagtangkang saktan ang bagong pamilyang ito, huwag palampasin ang susunod na kabanata. Like, comment at share, at sabihin sa amin, anong gagawin mo kung ang pinakadelikadong aso sa mundo ay ikaw lang ang pinagkakatiwalaan?